Ayan, so magandang tanghali sa inyong lahat. Muli, tayo ay live everyday at 12 noon para sa ating Biyahero. So hindi man tayo magkakasama-sama physically, but everyday at 12 noon, kasama namin kayo sa biyahe natin. Now, in the next coming days during Lenten season, yung Biyahero shifted the format dahil in observance of Lent, walang physical na biyahe. So, yung tayo ay nandito ako nakasalukuyan nasa headquarters ng GK, and we will shift our conversations not on the physical travel, but ano naman yung biyahe ng ating pananampalataya, biyahe ng ating yung relationship with God and with our fellow men, and also yung spiritual journey natin in general. Kaya nag-umpisa kahapon yung ating Lenten special, and maraming salamat sa mga dumalo kahapon. So shout out dyan sa mga suki natin everyday na nagtsatsaga sa mukha namin, sa mukha ko na nakakasama natin everyday. But again, this is a good opportunity that kahit 30 minutes lang araw-araw, nasusustain natin yung ating conversations, ating mga usapan. And kahapon, we started with yung the Lenten special of Biyahero, where we are talking about characters ng Lent. Sino-sino yung mga kumbaga kung sa pelikula pa, sino-sino yung mga aktor, mga supporting actors, ang iba nga extra lang, pero mga characters na pwede natin mapagkunan ng aral, mapagmulan ng reflections, mapagdasalan din. Ano yung mensahe sa atin ng kwento ng Lent? Mag-iba-iba man tayo ng relihiyon, that's fine. Musliman or Kristiyano or kung ano yung mga relihiyon. Because what we will be talking here about are universal topics and universal conversations. For instance, the Bible story, regardless kung anong relihiyon natin, it may be the same story, pero taon-taon baka iba yung maging dating sa atin. But iba-iba yung maging reflections natin. So gaya din ng kwento sa Lent during Quaresma, na it may be the same story, pero marahil iba yung kwento or iba yung reflections natin. So kahapon we started with an exciting character na si Judas. Kumbaga si Judas na hindi doon sa perspective na tayo yung na betray, pero ano naman yung mga instances sa buhay natin na tayong naging Judas, tayong naging Judas sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating bansa. So yun yung napag-usapang kapon, and maraming salamat sa mga sumali. So nagpapabati, ayan, nandyan si Ate Elna ng Francoville, ng Baliwag City, sa Bulacan. Maraming salamat. Si Kuya Rex, nagbati din. Magandang tanghali po sa inyo. Yan mga suki natin. Si Ate Lea Nungay, magandang tanghali po sa inyo. Nandyan din si Ate Jeris, maayong udto. Thank you, Ate Jeris. So, bago tayo mag-proceed, meron tayong contest. Para naman may konting excitement, di ba? Kasi matagal-tagal pa naman yung Good Friday. So, magsaya tayo ng konti. So, ang God Kalinga nag-publish ng books or series of stories na hango sa actual na kwento ng mga bayani natin, ng mga volunteers, ng mga GK workers, ng mga kapitbahayan. So, there are actually, sa ngayon, 5 titles. Pero, meron akong hawak na 3 titles, pwedeng ipamigay, ipapamimigay ko sa makakasagot ng tanong, di ba? Ipapadala ko talaga to personally papunta sa inyo.
So maya-maya, abangan nyo kung ano yung tanong at kung sino yung makasagot, papadala ko to personally sa inyo. Tatlong titles, di ba? So yan. Yan, si Kuya Rex from Talisay, Lipas City ng Batangas. Magandang tanghali po sa inyo dyan, mga kapatid natin sa Batangas. So excited na rin kami na dalhin yung biyahero dyan sa Batangas. So, napag-usapan natin kahapon yung character na si Judas, not from the perspective na yes, siya yung, kumbaga, pinaka naging simbolo ng betrayal, ng pagiging traidor. Dahil imagine, sa libo-libong pwedeng piliin ni Jesus na maging disipulo, pinili niya yung 12. Kumbaga, shortlisted, silang pinaka-qualified, at 12 lang yun. Hindi 20, hindi 300, pero 12 lang. Pero bakit may isa na kahit super selected na yun, may isa pa na nag-betray? Kaya siya yung naging simbolo ng betrayal. But yung perspective na kinuha natin kahapon is not from the perspective ni Jesus na binitray, because kinuha natin from the perspective naman na what if tayo yung minsan nagiging Judas sa iba. Diba? Kasi madalas nandun lang si Judas masama talaga. But siguro pwede rin natin pag nilay-nilayan, ano naman yung mga instances na tayo nagiging Judas, nagbibetray sa iba. Hindi lang sa ating sarili, in terms of our health, in terms of our values, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, ating spouses, ating partners, ating mga pamilya, ating mga kaibigan. Pwede rin binibetray din natin yung ating komunidad, ating mga samahan. Or minsan, binibetray din natin yung ating bansa. Diba? Na mas nangingibabaw yung napapaboran yung ibang bansa compared sa ating sariling bayan. Umpisa sa tayong unang-unang nagbabash ng Pinoy. Konting pagkakamali, ganyan talagang Pinoy, wala talagang pag-asa. Diba? Imbis na tulungan natin na umasenso, tayo pa yung unang-unang nagbabash. Diba? So yun yung mga magandang mga conversations. Kahapon, pinag-usapan natin si Judas. So, ngayon naman, ang tanong, ano kayang, ang scene would be para to shorten the choices. Ano yung, sinong character sa tingin ninyo, whether main character, supporting character, or pwedeng extra, na doon sa papunta si Jesus sa Golgotha? Yung bit-bit niya yung cross, papunta sa Golgotha. Sino sa tingin nyo, anong character na ang pag-uusapan natin ngayon? So, pwede nyong i-comment, i-type, at kung sino makakapili, at sino makakasagot ng tama, sa kanya to. Papadala ko dyan. Again, pero advice lang, think out of the box. Posibleng hindi yung usual na baka maisip nyo. Okay. So more on that later. Again, for this Lenten special, we'll be talking about certain characters in the Bible stories during Lent, during the Passion of Christ, na kung saan pwede natin paghugutan ng aral, mapaghugutan ng reflection, or to trigger conversations like this. So again, ang scene would be this time, ang scene is yung after tinorture si Jesus, after siya pinagdaanan matinding physical and mental torture, siya ngayon ay naglalakad na papunta sa Golgotha kung saan siya ipapako, sa cross. Pero pinabitbit sa kanya yung napakabigat na cross or kaahoy, kung ano man yun. So yun yung scene. So imagine, alam mo na kung tayo si Jesus, alam na natin na sure na yung kamatayan. Ilang oras na lang at papunta na doon sa lugar kung saan traditionally, kasi hindi naman bago yun sa kanila, traditionally ginagawa yun na may pinapako sa krus. So alam na ni Jesus na, naku, ito na, malapit na. Pero ang matindi doon, mabigat na nga yung thought na mamamatay ka na. Pero papabitbitin ka pa ng napakabigat
na kahoy or ng cross. So imagine yung hirap na kailangang pagdaanan. And nakikita natin sa maraming visualization, hindi lang naman to straight road. Wala pa namang dating teknolohiya na madaling gumawa ng pantay na daan. So, madalas, ang daming mga pataas, pababa, mga stairs. Kaya ilang beses na rin, di ba, natumba si Jesus. So, yun yung scenario. So, sa tingin nyo, sino, anong character yung i-feature natin ngayon? So, kung sinong makakahula, type nyo lang, sinong makakahula sa kanya ito. Sige nga. Type nyo dyan kung sinong character doon sa, whether main character, may pwedeng supporting character, pwedeng extra lang na yung papunta si Jesus sa Golgotha. Sino yung, sa tingin nyo, magiging feature natin ngayon? Sino yung pag-uusapan natin ngayon? So, may mga nagbabati. Sabi ni Kuya Jose Gloria de la Cruz. Ayan, suki din natin to. Magandang tanghali sa inyo dyan, sa Dupax del Norte, sa Nueva Vizcaya po yan, sa Region 2. Ang ganda ng kanilang lugar, ang galing ng kanilang community. We will actually be featuring one story na galing sa Dupax. So, abangan nyo yan. Have a blessed day to everyone from Peco GK Village ng Iloilo City. Magandang tanghali po sa ating mga kapatid dyan sa Iloilo City, galing kay Bevs. And from Jeffrey Rigunay. So, magandang tanghali po sa inyo lahat. So, again, may gusto bang maghula? Sa tingin nyo, sinong character yung pag-uusapan natin ngayon? Whether main character, supporting character, extra. Na sila'y na-feature doon sa habang naglalakad si Jesus papunta sa Golgotha. At kung sinong makakasagot, sa kanya tong tatlong GK book. Sabi ni Jeffrey, si Pedro. Hula lang. Okay lang po yan. Okay lang maghula. Kasi nga ito yung para may konting saya. Okay? Naghula si Jeffrey, si Pedro. Sabi ni Ate Ami, magandang tanghali po from GK Bagak, Bataan. Yes, si Tupert, Kuya Tupert. Kuya ba to? Tito? Ng Cebu. Murag, hapit na ni maging tito. Maayong udto, Tito Tupert o Kanyada ng Cebu. Siya po yung ating area team leader. Hawak niya po yung Central Visayas. Si Ate Syra, nagbati. Kumusta na kaya to? Ate Syra, hello. And si Tito Christian, nagbati rin. Siya po yung area team leader natin sa Eastern Visayas. So, kaya nag-agree si Ate Jeris na si Tupert ay Tito. Tito Pert. Tama yung pangalan. Okay, so naghula si Kuya Jeffrey, si Peter daw. Okay, meron pa ba iba mag-guess sino yung i-feature natin na character para ma-scope character doon sa story ng Passion, pero para ma-scope yung habang si Jesus papunta sa Golgotha. Nabit-bit niya yung cross. Okay. So, few more seconds and then we will proceed now to the main topic. Okay, so, ang character na pag-uusapan natin ngayon ay hindi si Peter, but thank you sa paghula. Para at least mas may konting excitement yung session natin. Hindi rin si Jesus, of course, pero hindi rin si Simon of Cyrene. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon is yung Roman soldier na pumilit kay Simon of Cyrene na tulungan si Jesus. Ulitin ko, imagine yung scenario, parang pelikula, na si Jesus after ilang oras na tinorture physically and emotionally and mentally, and then sinabihan siya, okay na, this is it,
ipapako na ka na sa krus, pero kailangan mong maglakad papunta doon sa Golgotha, pero bit-bitin mo to. Napakabigat. So, yung palang physical torture, mabigat na yun, pero at yung mental torture na alam mo, mamamatay ka na. And dinagdagan pa yun na pinabit-bit pa siya. So, antindi nung pressure, antindi nung pagpapahirap na yun. And along the way, ilang beses siya nadapa, ilang beses siyang nahirapan. At kitang-kita na talagang baka nga sobrang ng weak yung katawan. Merong soldier na nagsabi, teka, hanap tayo ng pwedeng tumulong sa taong ito. At ang nadampot nila, si Simon of Cyrene. Si Simon of Cyrene, sabi sa Biblia na napilitan na tumulong. Okay? So, maayong udto, ate ay, maayong udto sa inyo diha, ate Marlene. Magandang hapon, magandang tanghali po from Jiggy Canlubang, Laguna. Wow! Magandang tanghali po sa inyo. Sandra, bati si Sandra from ayan, watching from GK Talisayan, Misamis Oriental, maayong udto. Yan ninyo diha. So, imagine that scenery wherein si Jesus, hirap na nga pagbitbit sa cross, hina na ng katawan, ilang beses na nadapa, at dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Nilalaban niya din talaga. Pinapanindigan niya. And then, yung mga soldiers nakita na nahirapan si Jesus, kaya kumuha ng isang tao, ang pangalan Simon of Cyrene, para tulungan si Jesus. Now, para sa akin, ang character na pag-usapan natin ngayon is yung Roman soldier na kumuha doon kay Simon of Cyrene para tulungan si Jesus. There could be two things. Maybe, number one, maybe may genuine concern na, naku, nahirapan na itong tao na ito, hanap tayo ng tutulong sa kanya. Or maybe dahil wala man silang pakialam kay Jesus dahil ang tingin nila kriminal, sinabi lang nila, naku, anong oras na? Aabot ba tayo? Baka abutin tayo ng gabi. For efficiency's sake, not necessarily dahil may concern sila kay Jesus, pero sabi nila, naku, baka hindi tayo aabot nito. Teka, hanap tayo ng pwedeng tumulong para mabitbit yung cross, para umabot tayo sa deadline, kumbaga. So, ang character ngayon na pag-usapan is yung soldier na nakita niya may problema, nahihirapan yung sabi natin convict sa kanilang pananaw. At baka inisip na baka hindi umabot sa deadline, kaya naghanap ng tutulong. So ang tanong, ilang beses din sa buhay natin na nakita natin na merong mga nahihirapan, pero instead na tayo yung tumulong, pinapasa natin sa iba. So, again, when was the last time that we saw someone in pain or suffering, but instead of us directly helping, pinasa natin sa iba? Yan yung magandang pagnilay-nilayan, dahil as much as we want to talk about the more usual, common topics sa Lent, about Cyrene, about kung sino man, pero pinipili natin ngayon na tingnan naman yung ibang anggulo. Gaya nitong Roman soldier na to, na pwede naman na siya na yung tumulong, pero bakit pinasa niya sa iba? Now, that happens kung ang tingin natin sa isang tao is hindi kapwa-tao. It happens when ang tingin natin sa isang, kunyari, yung soldier, at nakikita niya si Jesus, ay, nako, kriminal yan, he deserves it, bakit ko siya tutulungan? Ako yung sundalo. Pero, nako, baka hindi tayo umabot sa deadline, pahapon na, ang bagal naman itong kriminal na to, teka, hanap ako ng iba para tumulong. So, yung every time na tinitingnan natin yung iba as hindi kapwa-tao, kundi ibang tao, that's when, especially when our righteousness dictates na
tayo yung tama, sila yung mali, iba tayo sa kanila. Diyan nagkakaroon ng malaking pader na nawawala yung ating pagkakapwa-tao. Kaya yung the way that the Roman soldier acted, and pag nilay-nilayan natin, reflect natin na maybe, perhaps tayo rin, ano din kaya yung mga instances sa buhay natin na merong nangangailangan ng tulong, merong nahihirapan, pero instead of tayong tumulong, pinapasa natin sa iba dahil sinasabi natin, ay hindi ko yung trabaho yan. Bahala na yung gobyerno dyan. Bahala na si Batman. Diba? Or bahala na siya, kasalanan niya. Diba? So, I'll share with you some stories as we continue. Pero, bati muna tayo. So, yun. From Gawad Kalinga, Basilan. Dama po ang pagkalinga dito sa Basilan. Yes, nakita ko yung mga post. Maraming salamat sa balita na recently pumunta yung Team GK sa Basilan. So, maraming salamat po. Galing kay Kuya Ying, Mayong Udto. Gikan sa City of Fruits, Kidapawan City. Nako, namimiss ko na yung mga fruits sa Kidapawan. So, happy Holy Week from GK Sulu. So, assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim. Okay? Si Ate Weng, si WSB Betito. Magandang tanghali po, Kuya Dan. Kain po. So, hindi pa kami pwedeng kumain. So, Kulin and I, yung wife ko si Kulin, kaming dalawa, we are on a 3-day water fast. Meaning, walang pagkain, tubig lang. Na may konting asin, para naman hindi mahilo. Hanggang Friday ng hapon. Nag-umpisa kagabi, yun yung last meal. Ang next meal namin, Friday ng gabi. So, abangan nyo. Kung mag-live pa bukas sa Friday, ibig sabihin, buhay pa ako. Or buhay pa kami. Diba? Pero kaya naman yun. So, good day from Kuya Eman. Okay. Hopefully, babalik tayo dyan sa Basilan. Sa ating biyahero. Kung may mga gustong sumama sa Basilan, tara! Sa biyahero. Shout out po, sabi ni Sai Peña, sa lahat ng GK communities and leaders ng North and Central Luzon. Yan, si Kuya Sai, siya po yung ating area team leader sa Region 1, Region 2, Region 3 at Cordillera. Napakalaking area, pero napakasaya sa inikot natin. Nakakatuwa yung mga GK communities and partners. Maraming salamat po. And bumabati din ang Kuya Eman, Zamboanga City, Buenos Dias. Yan, magandang tanghali po sa Marlene Domingo. Magandang tanghali po. GK ng Kanlubang. Yes, ayan, na-mention pa lang kanina. So, yung kanina na pag-usapan natin na there may be times in our life na tayo yung parang Roman soldier na nakikita natin, may nahihirapan, pero sabi natin, nako, hindi ko trabaho yan. Nako, kasalanan yan. So, bahala na siya sa buhay niya or bahala na yung iba. So, there was a time when yung Gawad Kalinga, actually this is in Davao City. Sa panahon ito, Mayor pa noon si Mayor Digong Duterte, na nagkaroon ng idea na what if magtayo tayo ng community sa loob ng kulungan. Dahil imagine sa isang kulungan, hindi pa naman lahat convicted. Marami diyan may mga persons with deprived of liberty, PDLs, na wala pang kaso. Hindi pa sila convicted. Detainees pa lang ang tawag. And many of them, or perhaps some of them, are innocent actually. Pero dahil mabagal yung takbo ng hustisya, kailangan silang nakakulong. So, yung naging idea was, it was initiated by the warden that time,
na lalo na yung babae na warden in charge of the female PDLs, na what if, para pag bumibisita yung kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga anak, nakikita nila yung kanilang nanay na hindi sa selda nakatira. Nakatira sa isang bahay. Kaya nagtayo po tayo ng mga GK houses sa loob ng kulungan. At doon sa bawat bahay, instead na parang selda, para siyang dorm. Okay? So that kung may nagbibisita ng mga anak at pamilya, lalo-lalo ng mga anak, nakikita nila na yung nanay nila. Yes, hindi nila kasama sa bahay nila, pero may ibang bahay at mukhang bahay din. So yun yung naging objective ng warden na yun, and GK at the time, and also at the time supported yun ni to his credit si Digong. So natuloy yun, nagkaroon ng GK community sa loob ng isang kulungan na parang yung yung Roman soldier na tingin nila sa kriminal ay wala nang pag-asang kriminal tagayan. Pero ito naman, yung warden na yon, sinabi niya na hindi pa naman sila convicted, di ba? And nakakaawa naman yung mga anak pag nagbibisita na makita lang yung nanay nila nasa selda. Kaya yun yung isang example na posible na pwede na kahit paano natin maitatawid yung ating pagkakapwa-tao sa mga tao na sa walang paghuhusga. At nakita natin na may pangangailangan. So unlike the Roman soldiers sa kwento ng Bible na nakita niya may problema, nakita niya nahihirapan si Jesus, pero instead na siya yung gagawa ng paraan, naghanap pinasa sa iba. So isang example po yun, and napakagandang kwento sa history ng GK na meron tayong, hanggang ngayon, meron tayong GK community sa loob ng kulungan. At hindi lang yan, maraming beses din, lalo na ngayon na laganap yung kampanya against corruption, which is very good. Dapat talaga kalampagin natin lahat ng institusyon, kalampagin natin yung mga taong responsible nito, kalampagin natin na hindi pwede na may ganong corruption, na culture of corruption sa Pilipinas. But, hindi dapat huminto na tayo nagrereklamo lang, hindi dapat huminto na tayo nagpo-post lang kung ano-anong galit. Hindi dapat huminto doon. May nakita tayong problema, dapat tayo rin may gawin na paraan. Okay? So, huwag tayong maging parang yung Roman soldier na nakita nga na may problema, pero pinapasa lang sa iba. Hindi pwedeng, may flood control problems, flood control issues, talamak na korupsyon, pero hindi pwedeng reklamo, tapos ituturo lang, trabaho nyo yan, gobyerno, kaya yung mag-solve niyan. Tayo bilang mamamayan, tayo din ay parte ng gobyerno. Tayo rin ay gobyerno. Kaya anong pwede natin gawin? Case in point, yung Gawad Kalinga, sa mga hindi nakakaalam, and I would like to honor lahat ng mga volunteers natin all over the country na naging bahagi ng third-party monitoring ng DILG. Maraming salamat po. So, for those who don't know yet, yung Gawad Kalinga, in-engage po ng 10 regional offices ng DILG upang maging kasabay nila sa pag-monitor ng mga certain projects. So, mga LGSF na projects. Ang hangarin is that, at it's a mechanism of the government, which is good, na sa pag-monitor ng project, required sila na magdala ng galing sa pribado, which is, napili nila Gawad Kalinga ang sumabay para pag-monitor ng projects, hindi lang sa walang bias, pero it's also a good listening tool. Tanungin yung mga taong involved sa proyekto at lalong-lalo yung mga community kung kumusta yung proyekto. So, yes, Gawad Kalinga, we condemn, of course, a culture of corruption, but hindi lang tayo huminto sa pagrereklamo, tayo rin ay sumabay
sa mga mabubuting mga tao naman sa gobyerno para ipakita na concrete way para maiwasan at makontrol makorek yung culture of corruption, di ba? So, again, thank you so much sa mga volunteers. Ang iba dyan na nakikinig dito ngayon na naging bahagi ng third-party monitoring. And lastly, because we are about to end, no, isa sa mga instances na tayo ay parang Roman soldier na nakikita na ngang naghihirap si Jesus, sinabi pa natin na, hindi ko trabaho yan, kasalanan yan, ibang tao na lang yung magsusolve. Ganon din sa minsan pananaw natin sa mahihirap. Both sa mga hindi masyadong mahihirap and even sa mga taong galing sa hirap pero ngayon umasenso na, minsan ang tingin natin sa mahihirap, dahil kagagawa nila yan, dahil tamad sila, dahil they deserve that. No? Pero sa ikot natin, sa biyahe ng Gaod Kalinga, tayo mismo makakapagsabi na karamihan sa mga mahirap, hindi nila ginustong maging mahirap. Some of them, pinanganak na mahirap, pero kahit sa grabing pagsisikap, araw-araw, mas masipag pa sila kaysa sa marami sa atin. Pero ibig sabihin, hindi pala sipag lang yung solusyon. Dapat mismong yung environment, mismo yung society, kailangan silang tulungan na umahon sa kahirapan. Kaya hindi lang tayo yung parang Roman soldier na, bahala na yan, bahala ng gobyerno sa mga mahihirap. Hindi ko trabaho yan. Huwag natin ipasa sa gobyerno lang yung responsibility. Tayo mismo, sa Gaod Kalinga, kailangan natin palakasin pa yung pagtulong sa mga mahihirap. Na tayo yung maging, kumbaga, Simon of Cyrene. Diba? Na minsan napipilitan or minsan napilitan lang or minsan naimbitahan lang pero dahil sa naumpisahan yung pakipaghalubilo sa mga mahihirap, doon natin nakita na yung misyon, nakilala natin yung misyon, na nakita natin yung meron pala tayong magagawa kahit simpleng paraan para maramdaman ng mga mahihirap nating kapatid na mahal din sila ng Panginoon. So yan po, na-extend tayo ng konti pero maraming salamat po sa pagstay, no? So, ayan, sabi ni Kuya Keith, Mayong Udto, watching from Libho, Dinagat Islands. Happy lunch sa tanan. Thank you, Kuya Keith. Si Eman, si Eman Bitor, gusto kong gawin yan, walang kainan. Yes! Ginagawa namin nga ni Colleen, ginagawa din ni Mark Sebastian. At least 3 days. Walang pagkain. Tubig lang. May sensya na yan. Ang dami nang gumagawa pero napakaganda ng benefits. Una, it will restart your relationship with food. Pangalawa, don't worry, hindi ka naman mamamatay. Pangatlo, magre-restart din yung hormone level. So, ang daming benefits. So, pwede natin pag-usapan, Eman, off-cam. Mainit na araw po. Shout out from GK Towerville. Maraming salamat po, Ate Jeneline Olea. Okay, so, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong tanghali. So bukas ulit, 12 noon, sa isa namang Lenten episode ng Biyahero. Kung saan, hindi man tayo magkakasama physically, pero sasabay tayo sa biyahe. Sa ngayon, Lenten season, hindi tayo muna lalabas, pero maganda rin na pagkakataon para pagnilay-nilayan yung biyahe naman natin spiritually. Mag-iba-iba man tayo ng reliyon, pero ano yung mensahe sa atin ngayong Lenten season. Okay, so maraming salamat po at dyan nagtatapos ang ating Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. So dito sa Gaod Kalinga HQ at alam namin kung nasaan din kayo, tayong lahat naniniwala na dapat walang iwanan. Maraming salamat po at God bless. Thank you.